Nari Yes narinig po, niyo po? Brother Jan. Narinig Yes po, yes. Go ahead. narinig niyo yung Yes ingay? po. May maingay? Wala? May narinig kayong ingay? Wala. Tahimik? Wala. Okay. Okay Okay na. lang. Okay lang. Go ahead. Go ahead. Okay, Hello. Yung amin yung may maingay, Okay na po? Okay, magandang gabi, no, mga kapatid, at tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kanina, habang tayo ay nagpapatotoo, no, napakaganda ng mga testimony ng ating mga kapatid. Yan po ay karanasan, no? Yan po ay karanasan ng mga kapatiran natin kung paano umikilos, no, ang Diyos sa bawat isa natin, no? Kaya ho, mahalaga po, no, na tayo ay nagpapatotoo, no? At kapag tayo ay nagte-testify, no, hindi natin alam, no, pinapahiya natin ang kaaway sa buhay natin. Bakit? Kasi ang tine-testify mo kung paano umikilos ang Diyos sa buhay mo, no? Itinataas mo ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya napapahiya siya, no? No, pinapahiya mo ang kaaway sa buhay mo, no, at sa harap ng Diyos. At hindi lang yun, kapag tayo ay nagte-testify, yung mga nakikinig sa atin, no, may mga pinagdadaanan din sila, no? May mga problema din sila. Ngayon, nakarinig sila ng testimony ng patotoo, no, na po na lugmok na pagsubok, problema, pero dahil narinig niya yung patotoo, muli niyang lumalakas, no? Lumalakas siya. Kung ito si Saturnina, nakayanan niya, no? Si Ate Maita, nakayanan niya yung pagsubok, matindi yung kanila, ako ito lang. Kung nakayanan nila, makakayanan ko din, no? Dahil nga meron siyang narinig, no? Narinig niya doon sa patotoo mo, ang Diyos ay buhay. Kaya pati ikaw, no, tumataas yung mo, nagkakaroon ka ng pag-asa, no? Nagkakaroon ka ng pananampalataya dahil merong nagpatotoo, no? Kaya mahalaga po yung testimony, yung patotoo bago mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya yan po ay preparation, no? Paghahanda yan, no, na mga sa atin bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi na-build up yung yung faith mo dahil may narinig ka. Amen? Kaya sugat na glory, no, salamat sa mga napatotoo sa atin. Kaya ngayon po, ako po ay nananalangin sa Panginoon, no, sabi ko, Lord, ano po yung ituturo ko, no? At madala po ang aking turo patungkol sa mga huling araw, di ba? Yung mga mangyayari sa mga huling araw, no? Yan yung madalas na tinuturo ko, no? Yan yung eschatology, no? Ang sinabi mo, eschatology, the doctrine of the last king, of the end time, no? Yan yung mga pinag-aaralan natin, madalas yung aking tinuturo. Ngayon, ako po ay minsan meron akong napakinggan, no, may napakinggan po ako sa social media. Grupo ng mga Kristiyano, mga pastor, leader, may bishop, grupo sila, no, nasa platform sila. Napadaan ako, no, sa kaninang
pinag-aaralan. Nagulat ako habang ako'y nakikinig sa kanila. Ina't nila hindi nakakaintindihan. Yun po, nakikinig na po ako. Mga Kristiyano po 'to, Ina't nila hindi nakakaintindihan, hindi sila nakakaintya. Ano po yung topic nila? Ang topic nila, salvation, kaligtasan, 'no? Yan yung kanilang topic. Yan yung kanilang, kumbaga'y pinagdedebatihan, 'no? Nang marinig ko yun sa kanila, 'no, naalungkot kasi may mga nagsasabi ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Totoo naman yun. May mga nagsasabi ang kaligtasan hindi lang sapat, hindi daw sapat ang pananampalataya, pero kailangan daw merong gawa. Meron naman na ang sabi ng ilan, 'no, ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng water baptism, 'no. Marami akong narinig, 'no, kaya hindi sila nakakaunawaan, nakakaintindihan pagdating sa kaligtasan ng tao. Kaya naalungkot po yun, 'no, kasi paru-paro silang Kristiyano pero walang unity, 'no. Dahil sa kanilang napag-aralan nila sa mga Bible school, 'no, dahil sa mga naririnig nila, 'no. Kaya ho nakita ko 'no, mga kapatid, 'no, kapag hindi rooted, 'no, ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi rooted ang doctrine mo, yung doktrina mo, 'no, patungkol sa ating Panginoon, sa salita ng Diyos, 'no, madali tayong malinlang ng mga iba't ibang mga katuruan. Lalo na po sa social media, 'no, marami tayong naririnig na mga iba't ibang katuruan, 'no, na sa biglang tingin parang tama, sa biglang tingin parang totoo, 'no. Pero kung pag-aaralan mo, makikita mo, 'no, makikita natin na merong kasinungalingan, 'no, na pumapasok na katuruan ng mga nagtuturo, 'no. Ang masakit nito mga kapatid, 'no, ang mga nagtuturo, mga kapwa pa nating mga mananampalataya, 'no. Alisin na natin yung mga kulto, 'no, ay alam naman natin ang kulto, mali ho yung kanilang doktrina, 'no. Kaya po mga kapatid, napakahalaga ng pag-aaral ng doktrina, 'no. Mahalaga po yung pag-aaral ng doktrina, 'no, para maging malalim, maging rooted ang pananampalataya mo sa Diyos. Hindi ka maaagaw ng mga maling doktrina o maling katuruan, 'no. Kaya ngayon, ang nilagay sa puso ko, 'no, ang ating pag-aaralan ngayon sa doctrine of salvation. Kung merong doctrine of the end times, eschatology, ito naman ating pag-aaralan sa doctrine of salvation, 'no. Ang ibig sabihin ng doctrine of salvation, soteriology, may eschatology, the doctrine of the end times. Ito namang sa doctrine of salvation, soteriology, 'no. Yan yung doctrine of salvation. Ngayon paano nang maging maliwanag sa atin, 'no, yung ano ba yung doctrine of salvation. Lalo lang nating maintindihan at lalo nating maintindihan, maliwanagan at makita yung
tunay na doktrina ng kaligtasan ng tao. Ngayon tignan natin ang Bible sa Romans chapter 10 verse 9 to 13. Yun po, pakibasa nga po, sinong unang makabasa, Tagalog man yan o English. Romans chapter 10 verse 9 to 13. Ayan ngayon ang ating pag-aaralan ngayon, no? Medyo doctrinal tayo ngayon, no, mga kapatid. Kailangan na po natin yung doctrinal na ating pag-aaralan. Okay, nakita niyo na po, Romans chapter 10, 9 to 13. Okay, kung wala pa, ako na. Sige, ako na lang. Romans 10, 9 to 13. Ito po, kung meron po kayong ballpen o notebook, maganda ho, isulat niyo po. Romans chapter 10, verse 9 to 13. Ano sabi dito? Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ang tatampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10. Sapagkat tumatampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at na ngayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at na ngayon ay naliligtas. 11. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Verse 12. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at iya'y mataganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. 13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang Diyos ang makapala na kanyang buhay at makapangyarihan salita ng Diyos. Ngayon, may tatlong aspeto ng kaligtasan ang ating pag-aaralan ngayon, no? Meron pong tatlong aspeto ng kaligtasan, no? Ngayon, ang unang-una ating pag-aaralan, mga kapatid, yung tinatawag na justification. Number 1, una ating pag-aaralan, justification. Ano ba yung justification? Mga kapatid, ano po yung justification? Tayo ay ginawa ng dada. Ginawa ng dada tayo. Anong paraan? Bakit tayo nagkaroon ng justification? Anong nangyari? Anong ginawa? No, itignan natin mga kapatid, no? Ang ating Panginoon, kaya siya bumaba dito sa lupa para ano? Para tayo ay mapawalang dada. At sabi ng Bible, Romans chapter 3:23, ang lahat ay nakadada, kaya wala daw nakaabot na pamantayan ng Diyos. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Kaya ngayon, mga kapatid, si Jesus bumaba dito sa mundo, sa ibabaw ng mundo, para tayo ay pawalang dada. Tayo ay patawarin sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ngayon, na ginawa na ng Panginoon, ginawa ni Jesus 2,000 years ago na, no, tayo ay pinawalang dana ng Panginoon, tayo ay pinatawad niya na. Mga kapatid, tayo ay pinatawad niya na. Past, present, and future, no? Kaya tayo, mga kapatid, ngayon, tayo ay nakarinig
ng salita ng Diyos, 'di ba? Tayo po bago tayo nakakilala sa Panginoon, 'di ba may nangaral sa atin, tama? May nangaral sa atin. Ngayon dahil may nangangaral sa atin, ano po nangyari sa atin? Nagkaroon tayo ng pananampalataya doon sa nagtuturo, 'no? Doon sa tinuturo niya, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ngayon, after na nakarinig ka ng kaligtasan, 'no, salvation, anong ginawa mo? 'Di ba, ikaw ay nag-confess. Kinonfess mo yung kasalanan mo. Amen? Nang kinonfess mo ang kasalanan mo, automatically, ikaw ay pinawalang sala. Amen? Automatic yun. Ikaw ay nilinis niya na, ikaw ay pinatawad niya na, ikaw ay justify ng ating Panginoon. Ikaw ay pinawalang sala niya na. Amen? Kaya nga, na-born again. No? Kaya tayo ay na-born again in the Spirit. Amen? Na-born again tayo in the Spirit. No? Kaya nun papasok yung justification. Pinawalang sala ang lahat ng tao. Amen? Kaya ho mga kapatid, no, para nang maunawa na maintindihan natin yung ginawa ng Panginoon, no, yung tayo ay kinastify ng ating Panginoon. Tandaan natin, no, may dalawang kasalanan, no, yung inherited na yung committed, yung namana at yung nagawa. Dapat maintindihan natin yan, no? Yung namanang kasalanan, mga kapatid, no, tayo ay meron tayong namana, yung na namana, inherited, no, sa pamamagitan ng unang tao, si Adnan at si Eva, na magkasala ang tao, yung ating mga magunang, mga ninuno natin yan, si Eva at si Adnan, na magkasala sila, no, namana, no, yung kasalanan. Ikaw, itos ka pa lang, tatya ng nanay mo, nananalaysay na sa'yo yung kasalanan na namana mo. Wala ka pa nagagawa, nasa pitos ka pa lang. Kaya pag labas mo, tatya ng nanay mo, no, meron ka ng namanang kasalanan. Kaya maintindihan natin yun, no, nananalaysay sa'yo yung namanang kasalanan. Ngayon, nang ikaw ay lumalaki na, 'di ba, lumalaki na tayo, hanggang sa magkaroon ka ng isip, no, nasa age of accountability ka na, ngayon meron ka ng nagagawa, 'di ba? May nagagawa ka ng kasalanan, yung pagsisinungaling mo, yung pagtutukot ng pera ng nanay mo at katulad ko dati, no, nagtutukot ako ng pera, no, nagmumura na ako, et cetera. Yan po yung committed sin. Nung napapasok, no, meron ka ng namana at meron ka pang nagagawang kasalanan. Mahigit na naman na, no, may namana ka na at meron ka pang nagagawang kasalanan. Dapat huwag kayong malito dito mga kapatid, huwag kayong malito ha. Ngayon, yung ginawa ng Panginoon, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, 'di ba, namatay siya. Yung ginawa niya, yun ay para yun sa inherited sin. Ulitin ko yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, no, kaya siya namatay para tukutin, no, yung kasalanan natin, mga nagawa nating kasalanan, no, at tayo ay patawarin. Yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo para yun sa inherited sin, para yun sa namana mong kasalanan. Anong patunay mga kapatid? Inyo po mga kapatid, no? Kung walang kamatayan, halimbawa na po, kung walang namatay, hindi namatay si Jesus, halimbawa na po, no? Sa tingin ninyo, yung baby po o fetus o baby, yung wala pa nagagawang kasalanan, no? Sa tingin ninyo,
Yung mga yun, merong namanang at nananan, sa tingin niyo ba mauutat na langit yun? Kung hindi namatay si Jesus, halimbawa lang, hindi namatay, walang pagmumupo ng dugo ng Diyos. Kaya't hindi niyo po mga kapatid, nang ito ay namatay sa krus ng Kalbaryo, 'no, wag po kayong ma-confuse na, nang ito ay namatay sa krus ng Kalbaryo, 'no, yung dugo niya, yun po yung dugo niya, yun ang pinanlinis niya, pinantubos niya sa kasalanan ng tao, 'no. Lalo na po yung namana nating kasalanan, yung inherited sin. Kaya kapag ang baby o fetus ay namatay o kaya retarded, 'no, ano yung kanyang ginagawa, 'no, pero meron siyang namanang kasalanan, yung mga yun, yung baby, fetus o retarded, automatic yun ano, na heaven. Bakit na heaven? Kasi yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang inuot niya, ang pinatawad niya, yung namana nating mga kasalanan. Naiintindihan niyo po? Nalilito ba kayo? 'No? Yun yung ginawa niya, 'no, sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga maliwanag na sinasabi ng Bible, hahatulan ko kayo, iyon po ang sabi ng Panginoon yun, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga sinabi niya ba, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga namana. May sinabi ba ang Diyos na namana? Wala tayong mababasa, 'no, sa New Testament o sa Old Testament na nakasulat, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga namana at kasalanan. Wala tayong mababasang gano'n. Kaya sinabi ng Diyos, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Ngayong committed sin, hahatulan tayo sa ating mga gawa. Kaya nga po mga kapatid, yung ginawa ni Jesus, kaya nga po yung kaya nga pinag-aawayan yung ano, pinag-aawayan yung, one step, ano yun, ano nga yun, one step forever, ano nga yun, Sister Alma? Yung otas? One step always. Yung one step always step. Kaya nga hanggang ngayon pinagtitipatihan yan, 'no. Kapag ikaw ay naligtas, ano na yun, forever ka na ligtas, 'no. Lapit ng tingin, tama naman po yun, 'no. Kapag ikaw ay na-born again, tinanggap mo si Jesus, automatic yun, ligtas ka na at meron ka ng eternity, 'no. Kaso hindi ganun, eh. Ngayon ito, pangalawang pag-aaralan natin. Una, justification, tayo ay pinangalangalan ng Diyos, amen, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at tayo ay nanampalataya kay Jesus, tinanggap natin si Jesus bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating kaluluwa, kaya tayo ay justify na, tayo ay pinangalangalan na, 'no. Pagkatapos no, what next? Pagkatapos mo ma-born again, anong kasunod? Anong kasunod? Justification, pangalawa ng ating pag-aaralan, purification o sanctification. Isa lang po yun. Purification or sanctification. Ano po yun? Di ba na-born again ka na? Ngayon, na spiritually, ikaw ay na-born again, anong gagawin mo para ikaw ay lumago? Di ba? At hindi puwede yung, na-born again ka wala kang gagawin. Kailangan mo lumago sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pag-aaral,
nagsalita ng Diyos, pagpapat niya ng Bible, umati ng prayer meeting, umati ng chanting service, umati ng overnight prayer party, etc. Dumadago ka. Amen? Ay nanga mo yun bilang Kristiyano, bilang baby Christian, born again, ay nanga mo kumain ka ng salita ng Diyos para ikaw ay lumago. Ngayon, ano nagagawa ng ikaw ay nag-aaral, nagpapasa ng Bible? Para ikaw ay ma-purify, para ikaw ay ma-sanctify. Ano yung sanctify? Para i-set aside mo ang sarili mo na mga bagay ng sanlibutan. Mga gawa ng sanlibutan ay nanga mo i-set aside ang sarili mo sa mga gawa ng mundo, no, sa pamamagitan ng na ikaw ay nag-aaral, nagpapasya, no? Amen? Ay nanga mo mapaapanal. Sabi nga ni Peter, "Be holy, I am holy." Totoo yun, ay nanga mo mapaapanal. Efeso chapter 4, kagaya nito mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, 11-32, ano sabi? Tinuturuan ni Pablo ang mga taga-Efeso, no? Dahil si Apostol Pablo, isa po siyang apostol, no? Kapag sinabi mo apostol, no, ang kanilang calling, church planting, yun na yung nagtatanim ng church. Amen, sa iba-ibang lugar, no? Yun na yung pioneering. Ay ang ginagawa ni Paul, tinuturuan niya yung mga baby Christian, no? Para lumago sila. At spiritually, lumago sila, hindi lang yun, para sila ay mamuhay sila na may kapananan sa Diyos. Para ma-purify sila, para ma-sanctify sila. Ang gaya nito, Efeso chapter 4, 11-32. Medyo mahaba, no? At meron pang Galatians chapter 5. Ito muna, Galatians chapter 5, 16-24. Ang sabi? Galatians chapter 5. Kung meron po kayong camera, maganda ho, makita ko kayo, no? Na nung chapter 5, 16-24. Para makita natin kung talagang tayo ay nakikinig. Mahalaga po ito kasi hindi ito masyado itinuturo, no? Bihira, no? Parang wala pa ako narinig nito. Ano to? Galatians 5:16, ano sabi? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo. Ito po naman, tinuturuan niya, no? Sinasabi, mamuhay kayo, no? Na para mag-sanctify kayo, para ma-purify kayo. Ayon sa Espiritu Santo at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng banal na Espiritu Santo. Take note, ito ay ina-address ng mga Kristiyano, ng mga baguhan o ng baguhan na Kristiyano, no? Baby Christian man o worker na. Ang sabi nito ay laban sa kagustuhan ng banal na Espiritu. Ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng banal na Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. 19. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapit, kahanayan, at kalaswaan, pagtampat ng mga Diyos-Diyosan, pag-uunaw, pagkapuot, pagkaaway-away, pagsiselos, pagkakaganit-ganit, at katakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahagi, pagkaingip, pagpatay, pagdadating, walang habas na pagtataya, at iba pang katulad nito. Muli kayong pinapanaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi po, walang bahagi, more na ito mga kapatid, ha? Mga Kristiyano to. Kaya bakit after ng justification, pagkatapos ng inawalang talaan na,
bakit kailangan mo pa ng purification? Bakit kailangan mo ng sanctification? Bakit? Kasi anong sabi? Kapag ang Kristiyano ay gumagawa ng mga gano'ng bagay, anong sabi? Walang bahagi. Maliwanag yan, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano? Hindi ito ina-address na mga unbelievers. Ina-address ito ng mga believers, na mga mananampalataya. Anong sabi? Ang liwanag, di ba? Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Mawawala pa na ang kaligtasan ng Kristiyano kapag hindi ka sanctify, hindi ka namumuhay na may kapadanan sa Diyos, mawawala pa na ang kaligtasan. Hindi puwede magsinungaling itong pinapasa natin. Ano sabi, ulitin ko, no? Ito ay tulad ni Pablo through inspired ng Holy Spirit. Ano sabi? Pagkaingip, walang hapat na pagtataya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong pinapanaan, no? Mga Kristiyano, anong sabi? Muli ko kayong pinapanaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Meaning to say, hindi ka maliligtas, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Saan punta mo? Impyerno. Impyerno kapag ikaw ay namatay na hindi ka nakapag-confess ng mga kasalanan na binasa natin, no? Namatay ka na hindi ka nakapag-confess, hindi ka nag-repent. Magkaiba ang confession sa repentance. Ang confession, kapag ikaw ay nananampalataya, sinasabi mo yung kasalanan mo. Sinasabi mo, kino-confess mo sa Diyos. At yung repentance, pagtalikod. Tatalikuran mo yung kasalanan na kinonfess mo. Amen? Kaya, pagkatapos ng justification, ano kasunod? Purification, sanctification. Kailangan ang mga Kristiyano, kailangan napapakabanal. Amen? Kailangan umiiwas tayo, lumalayo tayo sa mga gawa ng sanlibutan. Ano pa? Efeso 4:11. Yun po. Efeso chapter 4, verse 11 to 32. Medyo mahaba, no? Efeso 4:11. Yun po nang nagkayo. Efeso 4:11. Ito. At binigyan niya ng ina na kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba naman mga evangelista, ang iba mga pastor at guro. Five-fold ministry, mga Kristiyano to. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos. 17, nakaw tayo. Sa pangalan ng Panginoon, minapanaan ko kayo. Na naman, may warning na naman ang Holy Spirit through Paul. Minapanaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay unat na hindi tumatampalataya. Walang kapunuhan ang kanilang iniisip at wala silang pang-unawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigatan ng ulo. Wala silang bahagi na buhay na kaloob ng Diyos. Inulit na naman.
'no? Inay naging ani pinagkahanayan at wala na't pinagkahihiyan, wala na't inaatupag ang kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Inyo po ganit na ganit po 'no, na mga Kristiyano na gumagawa nito. Kaya nga tinutunatan niya, eh. Bakit niya tinutunatan? Kasi naririnig niya, napapalitaan niya mga Kristiyano, compromise. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na sa Kanya. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Huparin na ninyo ang inyong dating pagkatao na natitira dahil sa matatamang pagnanasa, 'no? Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha ng kalarawan ng Diyos at nahahayag na matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kaya po mga kapatid, 'no, una, justification, tayo ay pinawalan sana ng Diyos. Ngayon na born again ka, naipanganak ka na, born again ka na. Ngayon dahil na born again ka na, ikaw ay lumalakas na bilang Kristiyano. Para lumago ka, kailangan mo mag-aral, kailangan mo magbasa ng Bible, umati ng mga gawain ng para sa Panginoon. Ngayon, ikaw lumalaki na, spiritually, nagma-mature ka na, siyempre nandiyan yung gawa ng kaaway, gawa ng mundo. Kaya kailangan mo ng purification, kailangan mo ng sanctification. Amen? Hangga't nandito tayo sa ibabaw ng mundo, continuous yung sanctification and purification natin. Naiintindihan ba natin, naunawaan po natin? Kasi bakit po? Anong pabala? Anong warning? Kapag hindi tayo namumuhay sa Panginoon, gumagawa tayo ng kasalanan, ng kahanayan, anong sabi? Mawawala ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao. 'No? Ano ang sabi, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok. Oo. Kapag hindi ka makakapasok, saan punta mo? Impyerno. Kaya maraming debate, 'no? Kaya maraming nagdedebate patungkol sa ganyan, 'no? Na hindi naiintindihan, hindi nauunawaan kung anong sinasabi ng Bible, ng Biblia, 'no? At yan ay narinig lang nila tapos pinaniwalaan na nila. Yun yung ituturo mo. One step, always step. Ibig sabihin, kapag ikaw ay ligtas na, kahit na gumawa ka daw ng ganyan, ligtas ka pa rin. Yan ay isang satanic doctrine na ikinakalat ng mga Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano ngayon, 'no, obvious. Nalilito. 'No? Matagal na po yan, ngayon lalo na ngayon, 'no, lalo na po ngayon, ano na po tayo ngayon, internet, social media na. TikTok, ang dami-dami nagtutulong ganyan, 'no? Ako ang matindi pa nito, sila hindi nagkakaisa. Sila nagtatalo-talo patungkol sa salvation. Oh. Kaya yung mga nakikinig sa kanila, imbis na lumago, na-stumble lang. Kaya nakakahiya tayo, 'no?
2 Peter 3:18. Ikalawang Pedro 3:18. Kaya marami ngayon mga kapatid, yung mga natatama na nawawala pa, nalilis pa. Kasi bakit? Hindi rooted eh. Hindi rooted yung doctrine niya na salvation. 2 Peter 3:18, anong sabi? Na halip patuloy kayong lumago, no? At na halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ay nga continuous, mga kapatid, yung ating paglago sa ating Panginoon, no? Kaya't habang tayo ay nasa ibabaw ng mundo, mga kapatid, no, kailangan tina-sanctify natin, pino-purify natin ang ating sarili, ang ating buhay. Amen? Kailangan pinapakimbanal tayo. No? Huwag tayo makikitang ayon sa gawa ng mundo at once na ang Kristiyano ay gumagawa ng mga bagay ng kagaya ng ginagawa ng mundo, ginagawa mo din, no? Compromise po yun. No? Halimbawa, marami ngayon na social media na eh, no? O, Kristiyano ka, worker ka, anong ginagawa ng mga ibang Kristiyano? Pumupunta sa iba't ibang platform. Anong ginagawa? Nakakantahan ng mga worldly. Ako, nandoon ka. O anong mangyayari sa'yo? Anong mangyayari sa atin? Mahahawa ka. Tama, mali. Anong gagawin mo din? O makikikanta ka rin kahit ang kahit ang motibo mo, no, eh, para matyanan sila o minsan sinasabi na, eh, nakikipagay lang kami. Compromise yun. Para maipato ang salita ng Diyos. Once na ikaw ay gumawa, nakikanta ka rin ng mga worldly, na, hindi mo alam, nilumihan mo ang espiritu mo, ang spirit mo. Kaya may tinatawag na transference spirit. Matatransfer yung espiritu nila ng mga worldly, makasalimutan, matatransfer sa'yo, hindi mo mamamanayan yun. Dahil palagi ganun ang ginagawa mo, pumupunta ka sa mga iba-ibang platform, kung ano-anong ginagawa nila, mamamanayan mo na, ganun ka na din. Oo. Paano mo mapi-purify, paano mo mata-sanctify ang sarili mo, no, kung ikaw mismo lumalapit ka sa mga gawa ng sanlibutan. Kaya nga i-set aside mo eh. I-set aside mo, ilalayo mo ang sarili mo sa gawa ng sanlibutan. Kaya ang danger, ang papala, ay nga may papala ang Bible, hindi ka raw makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit na born again ka na, no? Pero dahil gumagawa ka ng mga bagay ng sanlibutan, no? Mawawala ang kaligtasan mo. Example, yung asawa ni Lot, tignan mo yung asawa ni Lot, yung punoon ng ginawa niyang asawa ni Lot. Anong sabi ng Panginoon? Lot, sa kanila, sa asawa niya o Lot, umalis na kayo. Di ba sabi, umalis na kayo sa Sodom at Gomorrah. Like, gugunawin ko ang Sodom at Gomorrah. Pero huwag kayong lilingon, ha? Huwag kayong lilingon. Eh, anong ginawa ng asawa niya? Ni Lot? Lumingon.
Anong ibig sabihin nun, anong simbolo nun, yung ginawa niya? Tayong mga Kristiyano, once na ikaw ay na-born again, pinanaya ka na, na-sanctify ka na o na-justify ka na, pinawalang sala ka na, wag mo nang babalikan. Wag mong tutubuan. Wag mo nang babalikan nga nagkakaroon tayo ng repentance, pagtalikod. Naiintindihan ba natin, naunawaan po natin? Na wag mo na lingunin, wag ka na pumunta diyan, galing ka na nga diyan, eh. Ayun na pinasa natin, 'di ba? Galing ka na diyan, babalikan mo pa, pupuntahan mo pa. Maraming way ang Diyos para matyaran mo ang salita ng ang tao ng salita ng Diyos. Pero yung makikiano ka, yung ginagawa mo yung ginagawa nila, 'di ba? Dinudumihan mo, no, yung sarili mo. Hindi natin alam yun. Kaya nga may tinatawag na unclean spirit. Kaya nga mahalaga yung sanctification, no? After ng justification, no, kailangan tayo bilang mga Kristiyano namumuhay dito sa ibabaw ng mundo, kailangan natin ng purification, sanctification, para ma-preserve, no, tayo. Amen? At di mawawala ang kaligtasan natin kapag tayo ay hindi natin tina-sanctify o pino-purify yung ating mga sarili o pinapaging banal, no? Pangatlo, ano yung pangatlo? Una, justification. Tayo ay pinawalan sana kaya tayo ay na-born again. Dati tayo makasalanan, amen? Dati tayo marumi, no? Papunta tayo sa apoy ng impyerno. Doon tayo papunta, pero dahil sa ginawa ni Jesus, no? Tayo ay pinawalang sana, tayo ay kinastify ng ating Panginoon dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Kaya tayo ay pinawalan sana na tayo, meron na tayong buhay na walang hanggan. Amen? Ngayon, pagkatapos nun na na-born again ka, na-justify ka na, anong nun? Kailangan mo ng purification, kailangan mo ng sanctification sa sarili mo. Kailangan pinapakimbanal mo ang sarili mo. Sa pamamagitan ng kailangan lumayo ka. Lumayo ka sa mga bagay ng sanlibutan para nananatili yung purification mo, yung sanctification mo, yung kaligtasan mo. At yan, minsan natin mawawala pa ng kaligtasan kapag hindi ka sanctify, hindi mo tina-sanctify ang sarili mo dito sa lupa. O sino sa ating kalagitnaan hindi tumatanas ng mga temptation? Meron ba? Tayo mga Kristiyano tayo dito. Meron pa sa atin na hindi tumatanas ng temptation? Hindi ng temptation sa lalaki o sa babae, hindi na po yun. Temptation ito, gaya ng pinasa natin. Yung mga kasalanan. Meron pa sa atin na hindi tumatanas ng gano'n, na lahat tayo tumatanas ng temptation ng kaaway. Yung gawa ng sanlibutan, lahat tayo tumatanas, amen? Pero anong ginagawa natin? Lumalayo tayo. Di ba lumalayo tayo? Lalo na kapag ikaw ay papat sa salita ng Diyos, kapag ikaw ay papat sa presensya ng Panginoon. Di ba napapansin natin sa sarili natin? Pero kapag hindi ka papat
sa salita ng Diyos, hindi ka tapat na presensya ng Panginoon, ano nangyayari sa'tin? 'Di ba nagiging manakit tayo sa temptation? Kaya kailangan natin ng sanctification or purification. Ayan sabi ni Peter, 'di ba, "Be holy, I am holy." Pangatlo, after ng purification, after ng sanctification, ano yung pangatlo? Anong pangatlo? Glorification. Glorification. Itong glorification na 'to, meron na ba tayo nito mga kapatid? Meron na ba tayo ng glorification? Wala pa. Wala pa tayo nito, 'no? Colossians chapter 3:4. Colossians chapter 3:4. Anong sabi? Actually ano 'to, ang doctrine of salvation napakahaba nito mga kapatid, pero minamaray ko na lang po 'to mga kapatid. Ang sabi, Colossians chapter 3:4. Ang sabi, "Si Kristo ang inyong buhay, at kapag iya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya, at makakahati sa kanyang kaluwalhatian." 'No? Kailan tayo makakaroon ng glorification, mga kapatid? Pagdating ng rapture of the church. Amen? At di ba noon, 'no? At ngayon wala pa tayo nito, glorification. Magkakaroon na tayo ng glorification kapag ikaw ay inalis na sa mundo na 'to. Amen? Naiintindihan niyo po mga kapatid? Magkakaroon ka ng glorification kapag tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng gawa ng sanlibutan, 'no? Kapag kinuha ka na, dahil ikaw ay tina-sanctify mo ang sarili mo, pinapakimbanal mo ang sarili mo, 'no? Ikaw ay makakaranas ng glorification, aalisin ka. Kaya ang papalitan sa'yo, glorified body. Yun yung glorification mga kapatid. Makakaranas tayo ng glorification ng Diyos, kaya tayo ay magiging glorified body na. Amen? Kaya dahil ikaw ay glorified body na, 'no, wala ng kasalanan sa'yo. Hindi na maaapasok ang kasalanan sa'yo. Kasi perfect ka na, 'no? Kahit na ikaw ay bumaba sa lupa pagdating ng millennium at sa millennium reign, 'no, tayong mga glorified body na inabot sa rapture, bababa tayo ay mananahan, titira sa ibabaw ng mundo. Kaya kapag ikaw ay nasa millennium reign na, 'no, hindi makakapasok sa'yo ang kasalanan. Kasi perfect ka na, glorified ka na, meron ka ng glorification. Bakit? Dahil nang ikaw ay tao pa, nang ikaw ay nasa mundo pa, 'no, pino-purify mo ang sarili mo dito sa ibabaw ng magulong sanlibutan. Amen? Yan po ang doctrine of salvation. May tatlong aspeto ng kaligtasan, 'no? Una, purification, justification, uulitin ulit. Una, justification, tayo ay ligtas na. Maliwanag sa inyo, kapag ikaw ay
nananampalataya kay Jesus bilang Lord and Savior mo, automatically, ikaw ay ginawa ng Nanay niya na. Ikaw ay ligtas na. Ikaw ay may buhay, may eternity na. No? May eternity ka na, mga kapatid na. No? Kaya yung magnanakaw, hindi yung magnanakaw na kasama ni Jesus, di ba? Nang niya ay nananampalataya kay Jesus, sabi niya, alalahanin mo ako. Punong-puno ng pananampalataya yun. Alalahanin mo ako kapag ikaw'y naghahari na. Ang sabi nito, ngayon din, itatama kita. Oh, meron na siyang eternity. Amen? Yung nga lang, hindi siya nakagawa ng mabuti. At wala na siyang hindi na siya binigyan ng pagkakataon na buhayin siya. Naiintindihan niyo po mga kapatid, papasok yung eternity, kapatid. Buhay na walangan kapag ikaw, after mo manampalataya kay Jesus, no? At ikaw ay hindi na binigyan ng pagkakataon na mabuhay pa, may eternity ka na. Kagaya ko, ang dami kong pinaprepit na mga hospital, mga dying. Pinapatanggap ko. No? Maya-maya namatay. Inakuha na namatay. Meron na eternity. Pero, kapag ikaw ay nandito sa lupa, sa mundo, lumalaad ka bilang Kristyano, ay nanga mo ng purification. At nandito ka eh. Naintindihan niyo po, nandito tayo sa magulong sa liputan. Tandaan natin, ang mga demonyo, kasama natin sa mundo. Kaya makikita mo, iba't ibang klase ng temptation ang ginagawa ng kaaway. Para ano? Para mawala yung kaligtasan mo. Lahat gagawin niya para mahulog ka sa kasalanan at hindi ka na maliligtas. Papatayin ka na niya ng diablo, no, para hindi ka makapag-repent. O kaya hindi ka makasama sa rapture. Kaya hindi niyo pumapatid, no? After na tinanggap mo si Jesus, no? Ikaw ay namumuhay na lumalakad ka na bilang Kristyano sa ibabaw ng mundo. Kaya kailangan natin ng sanctification, purification, para manatili, no? Para manatili yung ating kaligtasan sa ating Panginoon. Mananatili yung kaligtasan niya. Kaya nga may warning, binasa natin yung mga papala. O sabi ni Pablo, may papala. Mawawan kapag ikaw ay namumuhat sa ganito, ganyan. O, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Kanino niya ina-address na mga Kristiyano. O, maliwanag po yun, ha? Maliwanag natin yung mga kapatid. No? Mawawala ang kaligtasan ng Kristiyano kapag ikaw hindi mo i-sanctify, hindi mo i-let aside ang sarili mo sa mga gawa ng sanlibutan. At ikaw ay namatay na hindi ka nakapag-repent sa kasalanan mo, ikaw ay hindi makapasok o magmamana ng kaharian ng Diyos. At hindi ka pa makakasama sa rapture of the church. Kaya yun po mga kapatid, kaya yung sanctification, mga kapatid, no, yung ginawa ng Dada, no, yan po ay isang petit ng ginawa ni Jesus. Isang petit ng. No? Yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no, isang petit lang yun. Yung sanctification, tayo ay ginawa ng Dada ng Diyos. Kaya ngayon, nabi ko kanina, may tanawag natin, yung kasalanan, inherited sin, yung pangalawa, committed sin. Kaya nga, ahatunan ka ng Panginoon
ng Diyos at na inaaraw na hatulan tayo ayon sa mga ginagawa mo. Oh. At bakit hindi mo pinu-purify, hindi mo pinu-purify yung sarili mo, eh. Oh, lahat ng gawa mo, ayan, gawa nito, mga gawa ng kasalanan, lahat ng ginagawa mo at dating ng final judgment, hahatulan ka, no, ayon sa mga gawa mo. Amen? Kaya kapag ikaw ay napunta sa impyerno, halimbawa napunta ka sa impyerno, no, namatay ka, di ka nakapag-repent, napunta ka ng impyerno, doon ka na hahatulan. Haharap tayo na white throne judgment. Haharap yung mga tao sa Diyos at hahatulan sila ayon sa kanilang mga ginawa. Kaya yung sanctification process, proseso yan. No, kaya tayo hangga't nandito tayo sa mundo na 'to, pina-practice tayo para maki-sanctify, para ma-purify tayo. Amen? Proseso. Kaya kailangan continuous yung ating pagdako, pag-aaral ng salita ng Diyos para hindi ka makagawa ng kasalanan. O kahit na makagawa ka man ng kasalanan, mga kapatid, no, makakapag-repent ka. No, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na mag-repent. Earth na one night kung ikukumpitan mo. Ina-address yan ng mga Kristiyano, kung ikukumpitan mo ang iyong kasalanan, ang Diyos tapat man na ng papatawad sa ating mga kalikuan. Wala namang perfect, eh, di ba? Na Kristiyano, wala namang perfect, pero kailangan hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. No, kahit na nagkasala ka, o anong ulam mo? Humingi ka ng tawad, anong ulam mo? O na humingi ka at magsimula ka ulit, no? Mag-aral ka, umating ka ng gawain, puntahan mo yung mga kapatiran mo para mag-sharing kayo. Pero kapag hindi mo ginawa lahat, ikaw ay napatuloy sa kasalanan, o mawawala yung kaligtasan ng eternity mo. Na? Kaya ang pangatlo, glorification. No, yung glorification na 'to, hindi pa natin nakukuha yan. Makukuha mo yang glorification na yan sa future event, yung rapture. Magkakaroon ka ng glorification kapag ikaw ay kukunin na ng Panginoon sa rapture of the church at ikaw ay mag-glorify, magkakaroon ka ng glorified body na perfect. Kaya po mga kapatid, yan po yung the doctrine of salvation ng mga Kristiyano. Amen? Kaya to God be the glory, mga kapatid. At kung meron po kayong tanong, kung nandito po kayo, pwede po kayong magtanong po. No? At ingat, doctrine na po ating pinag-aralan ngayon. Okay, tapos na. At tayo muna mananangin, Lord, Father God, in the mighty name of Jesus, salamat po, Panginoon, na katuruan ng kaligtasan ng tao, Panginoon. May tatlong dati o may tatlong aspeto ng kaligtasan, Panginoon. Una, justification, glorification, sanctification, and glorification. Salamat po, Panginoon, naintindihan namin, naunawaan namin, Panginoon, ang kaligtasan namin, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po na pinawalansana mo ang aming mga kasalanan, mga namanang namin kasalanan ay pinawalansana mo, Panginoon. Ay ang pag-kinonfess namin ang aming mga kasalanan, Panginoon, Lord, ang aming kasalanan ng umiit, Panginoon, ay nilinis mo, Panginoon. Pinawalansana mo, Panginoon. Ay salamat po, Panginoon,
ang ginamot na amin, Panginoon, na hindi pasigurado sa kanyang kaligtasan o nalilito siya, Panginoon, Lord, bigyan mo siya ng kaliwanagan at Lord, i-confess niya ang kanyang mga kasalanan, kung meron man, Lord, na nagagawang kasalanan at Lord, i-confess niya at tumalikod siya. Magkaroon siya ng confession at magkaroon siya ng repentance, Panginoon. At salamat po, Panginoon, salamat, Panginoon, naiintindihan namin ang kabuuan ng kaligtasan ng tao. At salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, na na hindi sila nalito, hindi sila na-confuse, Panginoon, na itinuro mo sa amin, Panginoon. Bagkus sila ay naliwanagan, Panginoon. Naunawa, naintindihan nila, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan mo, salamat sa ginawa mo, sa krus ng Kalbaryo, salamat, Lord, patuloy kang nananatiling nagpapatawad ng mga anak mo na lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord, nanaig po namin, panayain mo, Lord, totally panayain mo at amuhin namin ang kasalanan, Panginoon, alikuran namin ang kasalanan, Panginoon, at kami ay mamuhay na may kabananan sa iyo, Panginoon. Pagdating ng rapture of the church, Lord, kami ay kasama na uunin mo, Panginoon. At ang aming katawang lupa, Panginoon, ay papalitan mo ng katawang ang langit. At salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May tanong po ba kayo? Mr. Ama? May tanong po ba? O tulog na yata si Mr. Ama. Hindi niyo ako nakikita, Brother Jan. Nasaan? Ay, hindi ko ako nakikita sa camera, mga kapatid. Wala. Arma nang nakalagay. Arma. Ay, ano? Nakaano po, kapatid? Naano ka, Wala ako. wala. Yung echo, ang lakas ng echo mo. Amen. O, Bakit kaya? may tanong po ba kayo na pinag-aralan natin? Nalito pa kayo? O naliwanagan? Hindi po, huwag kayong mahiya, no? Ganun talaga pag top-play na yung Ayun ating po, topic. meron ako. O yan, meron na. Kanina wala. Bakit kaya? Echo, Nakikita ko mami, sa- echo mo. Okay lang po. MC. Wala na pong ego. Okay po. So wala po akong katanungan. Maraming salamat po sa napakagandang katuruan, Brother Jan. Ano po? At sa mga kapatid po natin, baka may mga nais magrema bago po tayo magtuloy-tuloy sa Rema. prayer and fasting. At maraming salamat po sa mga nag-fasting sa na ito, oras na ito. At Amen. least kahit one meal. At dadako po tayo. Pwede po bang sino po ba dito yung Pastor Robert? Teka, bago po tayo magrema, bigyan ko na po kayo ng ng Pastor Robert, pwede po bang kayo ang mag-pray sa sa pastoral at saka sa pastoral core leaders and church leaders po. Tapos, what? I said, wait me finish this. It's not my problem. I told her, she need to do something. Mati na say akiko. And then, Sister